Grabe ang banat ng INC. Mga kaibigan, aminado po ba ang Iglesia Katolika sa sinasabing ito ng kasaysayan na po ay nagpapatay? Grabe talaga ang akusasyon nila. Apostasy o pagtalikod sa pananampalataya ng unang Iglesia ni Kristo noong unang siglo. Tuparan ng naganap na pagtalikod sa pananampalataya ng mga kaanib sa unang Iglesia ay ang Iglesia Katolika Romana. Ngayon, ano ba ang nakasulat sa Pasugo Magazine ng mga ministro ni Felix Manalo? Mabasa ninyo dyan. Dahil si Edward M. Maranata until the present time. And that this church which survived to such a great passage of time is none other than the Roman Catholic Church. Meron nga po bang lumitaw na mga tagapangaral na napatawag na Ama sa Espiritu? Unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 15. So, tahas ang tinatawag. San Pablo ang kanyang sarili na espiritual na ama ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Naging bulaan na ba si San Pablo? Kaya, katulad din ng mga masasamang pinuno, pumapatay rin ang mga bulaang propetang ibinabala ng ating Panginoon Kristo. Mga kaibigan, aminado po ba ang Iglesia Katolika sa sinasabing ito ng kasaysayan na po ay nagpapatay? Ito ang tatalakayin natin. Samahan niyo. Kumusta? Welcome sa ating live streaming. May kasabihang ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ano yung argumento ng INC mula pa noon? Mga kaibigan, aminado po ba ang Iglesia Katolika sa sinasabing ito ng kasaysayan na po ay nagpapatay? Grabe talaga ang akusasyon nila, no? Na sa pamamagitan ng Inquisition, dami daw umano na buhay ang nawala. Propaganda ng INC at gamit nila din itong aklat na The Truth About Inquisition para sa matagal na nilang propaganda. At ito ang dahilan kung bakit na maraming mga natangay kahit pa mga professional. Pero ang tanong, kayo hubay with the INC pa rin ho? Yes, boy. Actually, handog ako eh. Kaya isa-isahin natin ito sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang pagsagot punto por punto sa kanilang argumento. Ang Biblia po o ang banal na kasulatan ay naglalaman ng maraming mga propesiya o hula. Isa po sa mga ito ay ang tungkol sa apostasy o pagtalikod sa pananampalataya ng unang Iglesia ni Kristo noong unang siglo. Ibinabala na po ng Panginoon Kristo at maging ng kanyang mga apostol ang tungkol sa mga pagtatalikod sa pananampalataya sa mga unang Kristiyano at ang katuparan ng naganap na pagtalikod sa pananampalataya ng mga kaanib sa unang iglesia ay ang Iglesia Katolika Romana. So, ang naganap na katuparan ay ang Iglesia Katolika Romana. Unang punto, mga kapatid, asan mabasa sa Biblia? Di ba ang aral ng INC na pag di mabasa sa Biblia, paniniwalaan. Ilang yan? Asan mabasa sa history na ang Roman Catholic Church ay katuparan sa pagtalik? Dahil iyon talaga ang propaganda, pero hindi lang ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ang nagturo ng total apostasy, kundi pati na yung iba pang mga fundamentalistang grupo. So kung ang Iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay lubusan talagang nawala o natalikod ang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, abay, lalabas mga kapatid na hindi natupad ang mismong pangako ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 20, na sabi ng ating Panginoong Hesus, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sinabi ng ating Panginoon Kristo sa San Mateo Kapitulo 16, 18, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya.
So ang simbahan ng Diyos, Iglesia Katolika, ay itinatag. So ang bato ay sumisimbolo ito sa katatagan. Kaya mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 25. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, o mula ng malakas, bumaha at pinayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ano ba yung bahay kung tingnan natin ang unang Timoteo 3:15? Walang iba kundi ang iglesia, haligi at suhay ng katotohanan. So malinaw na ang bato ay matatag. Kaya ng simbahan na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Ngayon, kung nawala ang tunay na iglesia ng halos 1,800 na taon at kinakailangan umanong muling lumitaw noong panahon ni Mr. Felix Manalo sa 1914 punta Santa Ana, Manila. Paano naging totoo ang palaging hanggang sa katapusan ng sanlibutan? At sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi magsisipinaig kahit pa ang pintuan ng kamatayan. At sinabi pang, sa lahat na salinglahi, kung tignan natin ang pahayag ni San Pablo diyan sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 21. So, maaring magkaroon ng apostasya yung mga tao. Ngunit hindi nangangahulugan na talikod at naglaho ang buong iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ang dahilan? Bakit daw umano naglaho? Iglesiang kinagisnan po ng nakararami. Mga kaibigan, mayroon nga po bang ibinabala ang mga apostol na magliligaw o magtatalikod sa unang iglesia ni Kristo? Pakinggan natin ang nakatala dito po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Sa gawa 20:30, ganito ang ating mababasa. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Mga kaibigan, napakalinaw po nang narinig natin na ibinabala ni Apostol Pablo na magmumula sa mga kausap niya noon ang magliligaw o ang magtatalikod sa iglesia. Sino po bang mga ito ayon kay... Well, kung tingnan natin mga kapatid, wala tayong mabasa na itatalikod ang iglesia. Sabi nitong ministro na si Mr. Sandoval, na isang ministro ng INC, natupad daw sa pamamagitan ng Gawa Kapitulo 20, versikulo 30, ang pagtalikod ng unang iglesia. Ito po ba yung unang iglesia para sa INC? Mas mabuti pakinggan natin si Mr. Sinita na INC. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. So napansin ninyo mga kapatid na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo at hindi ito natatag bilang organisasyon. So paano ngayon? Yung turo ng INC na ang Iglesia Katolika ay itinatag ni San Ignacio. Nagsusuwaga na. Nagkukontrahan na sila. So kaya balikan natin ang Gawa Kapitulo 20, versikulo 30 na natalikod daw ang unang iglesia. At nagsisilitaw sa mga kasamahan ang nakasulat diyan. Yung mga taong nagsasalita ng mga bagay na masama. At anong dahilan? Upang magdala ng mga alagad sa kanilang yun ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 20, 30. Pero, hindi sinabi ng naturang talata sa Gawa Kapitulo 20, 30 na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, na ang buong iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay natalikod. Wala kayong mabasa niyan.
Wala kayong mabasa na nawala ang tunay na iglesia. Ang babala diyan ay tungkol sa mga taong lilitaw at magliligaw ng mga alagad. May malaking pagkakaiba yung mga tatalikod mula sa iglesia at yung tatalikod ang buong iglesia. At wala kayong mabasa diyan sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 30 na ginagamit nilang tatalikod ang buong iglesia. Dahil ito'y ginagamit ng INC bilang propaganda para lang makapasok ang tatag ni Felix. Patunay na ba na ang Gawa Kapitulo 20, versikulo 30 ay natalikod ang buong iglesia? Hindi. Bakit hindi? Kung ituloy lang natin ang Gawa Kapitulo 20, versikulo 31, ituloy lang. Mabasa natin yan. Kaya nga, sabi ni San Pablo, kaya nga, nangagpuyat kayo sa inyong alalahanin, na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil. Gabi't araw, na paalalahanan ang bawat isa na sa Gawa Kapitulo 20:31. Malinaw, nagpaalala si San Pablo upang hindi sila malinlang, upang sabihing tiyak na mawala ang buong iglesia. Iyan, to mga kapatid, ang pagkakaroon ng mga taong nagtuturo ng kamalian ayon sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 30 ay hindi yan katumbas ng total apostasy sa buong iglesia. Kaya, sa halip na ang talata sa 31 ay utos na magbantay at mananatiling tapat, ay pagtatalikod ng ilan. Oo, ilan na mula sa tunay na iglesyang tatalikod. Kahit pa sa mga ordained minister na magturo ng kamalian. Pero natalikod ba ang buong iglesia? Hindi. Hindi talaga yan ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 30, 31 mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo sa ganitong uri ng propaganda nila para lang makapasok ang tatag ni Felix. Kay Apostol Pablo, silaan niya ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan, hindi po ng katotohanan, magsasalita ng kasinungalingan upang mailigaw o maitalikod ang mga alagad. Bukod po kay Apostol Pablo, mga kaibigan, sino pa po ang nagbabala ukol sa mga tagapangaral na magtuturo ng kasinungalingan, magtatalikod sa unang iglesia? Pakinggan natin ang pahayag naman ni Apostol Pedro, dito po sa kanyang ikalawang sulat, 2 Pedro 2:1. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Mga kaibigan, Sino ba ang nagtakwil sa Panginoong nagligtas? Di ba ang INC ayaw nila tanggapin na si Kristo'y tunay na Diyos? Para sa kanila, siya ay Panginoon, hindi Diyos. Ibig sabihin, dalawang ori ang Panginoon. Panginoon na Diyos at Panginoon na hindi Diyos. Yan. ito naman ay pahayag ni Apostol Pedro. Yes, pahayag talaga yan ni Apostol Pedro, yung binasa niya, 2 Pedro 2:1. Pero ang tanong, natalikod ba ang unang iglesia batay sa ginamit nilang talata 2 Pedro 2:1? Sinabi ng 2 Pedro 2:1 na ang buong unang iglesia ay natalikod. Ang sinabi ay magkakaroon sa inyo ng mga bulaang guro na lihim na magpasok ng maling aral. Tanong para sa INC. Kung ang paglitaw ng mga bulaang guro ay nangangahulugang natalikod na ang buong iglesia, bakit hindi sinabi ni San Pedro na lahat ng iglesia ay magiging bulaang guro o lubusang mawawala?
Ang pangalawang Pedro Kapitulo 2, versikulo 1 ay propesiya ito tungkol sa paglitaw ng mga bulaang guro, hindi sa total apostasy o lubusang pagtalikod o pagkawala sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo na sila mismo nagsabi ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na iglesia. Ibinabala niya noon na sa loob din ng unang iglesia, lilitaw ang mga bulang guro na magtuturoan niya ng mga aral na makasisira. Ama, tulad nila ni Arius. Galing sa loob yan ng simbahang Katoliko. Pero, lubusan bang nawala ang tunay na iglesia? Nestorius. Orden Ministerian. Galing sa simbahang Katoliko. Si Martin Luther. Agustinian monk. Orden Minister. Galing sa simbahang Katoliko. Gregorio Aglipay. Haring Katoliko. Dami pa. Pero, lubusan bang nawala ang simbahang Katoliko? Si Felix Manalo nga, ang kanyang pangalan ayon sa Pasugo Magazine. Galing sa santong si Saint Felix, Katoliko siya noon. Tinatalikuran niya ang kanyang pananampalataya na sino ang katuparan. Sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Yung mga tumatalikod sa tunay na Sa pananampalataya ng mga alagad. Ano po ang tawag ng ating Panginoon Kristo sa mga taong magliligaw o magtatalikod sa kanyang mga alagad? Pakinggan natin ang pahayag mismo ng ating Panginoon Kristo dito po sa Mateo 24:11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Mga kaibigan, narinig po natin, mga bulaang propeta ang tawag ng Panginoon Kristo sa mga magliligaw o magtatalikod sa kanyang mga alagad. walang mabasa diyan na magtatalikod sa lubos na magtatalikod sa unang iglesia. Kaya mali ang interpretasyon nila, mali ang konklusyon nila. Ang Mateo Kapitulo 24, versikulo 11 ay nagsasabing, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. So napansin ba? Ililigaw ang marami, hindi ililigaw ang buong iglesia. So, mali ang konklusyon ni Felix Manalo na natunod ng mga ngaral sa INC. Ang paglitaw ng bulaang propeta ay patunay na magkakaroon talaga ng mga taong maliligaw. Ngunit hindi ito patunay na lubusang nawala o natalikod ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, ano ba ang nakasulat sa Pasugo Magazine ng mga ministro ni Felix Manalo? Mas mabuti na ating tingnan ang kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, kung ano ba ang nakasulat. Mabasa ninyo dyan. Pasugo Magazine, January 1984, page 6, na ang may akda ay si Edward M. Maranata. That even after the death of the apostles, the church has remained pure and undefiled through the centuries until the present time, and that this church, which survived to such a great passage of time, is none other than the Roman Catholic Church. Napakalinaw. Nakasulat yan sa kanilang Pasugo Magazine. So paano ngayon ang aral ng INC na natalikod ang unang iglesia? Ayon sa Pasugo Magazine, malinaw ang nakasulat. Pasugo Magazine, Mayo, Hunyo 1984, pahina 6, mabasa ang pahayag mismo na even after the death of the apostles, kahit pagkatapos namatay ang mga alagad, the church has remained pure and undefiled throughout the centuries until the present time. Ang tinutukoy nito ay ang Roman Catholic Church na
tinutukoy ni Tinita na unang iglesia at hindi na itatag ni naman. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. Paano ninyo tutulan, mga kapatid, na natangay sa Iglesia ni Cristo? Sana gawin ninyo napakalinaw. Kung ang Iglesia ay remain pure and undefiled throughout the century, kahit sa pagkamatay ng mga apostol, paano ito magiging ganap na natalikod? Dalawa lang yan. Natalikod ang iglesia o nanatili itong umiiral sa paglipas ng mga siglo. Di maaaring parihong totoo ang magkasulungat na pahayag. Di ba? Kaya, ang tanong, alin ang pinaniniwalaan ng Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo, ang doktrina nila? O yung nabasa natin sa Pasugo Magazine? Tuloy natin. Ang dahilan at talata na ginagamit nila kung paano natalikod ang unang Iglesia ni Cristo, na ayon sa kanila, ang unang Iglesia ni Cristo ay ang simbahang Katoliko. Napansin niyo mga kapatid? Argumentum contra factum non valid. Bakit? Tandaan natin ito. Kung ang unang Iglesia ni Cristo ay Katoliko, ibig sabihin, Roma 16:16 refers to the first Church of Christ. Hindi yan pwede na tumutukoy sa Iglesia tatag ni Felix Manalo, kundi tumutukoy yan sa unang Iglesia ni Cristo na ayon sa kanila'y natalikod. Sino? Sino yan? Ang iba kundi ang simbahang Katoliko. Ang tanong, bakit ginagamit nila ang Roman 16:16? Kami po ang tunay na iglesia ayon sa Roma 16:16. Diba? Napansin niyo? Kung kayo ang Roma 16:16 na tumutukoy na iglesia, edi ibig sabihin, kayo ang natalikod. Dagdag pa natin itong talata. Sila niya ang magtuturo ng mga aral na kasinungalingan na ikatatalikod ng unang iglesia sa tunay na pananampalataya. Paano pa po makikilala ang mga bulaang propeta bukod sa magtuturo sila ng aral ng kasinungalingan? Aral na kalaban ng katotohanan o ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pakinggan natin dito pa rin sa Mateo. Ang babasahin natin ay nakatala sa 7:15. Dinggin natin ang pahayag na ito ng ating Panginoon Kristo. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Dito naman po ay pinakikita kung anong ipagkakakilanlan sa mga bulaang propeta. Sila ang wika ay nakadamit tupa. Okay, nakadamit tupa bago dyan mga kapatid. Tandaan natin, sabi ng INC, natalikod daw ang unang iglesia. Bakit? Ginamit din nila yung babala ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 7:15 tungkol sa mga bulaang propeta. Pero ang sabi ng talata na binasa, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Hindi sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na lahat ng tunay na mananampalataya ay maliligaw at ang kanyang iglesia ay tuluyang mawala, lubusang mawala. Sa katunayan, kung may babala na mag-ingat, ibig sabihin, may mga tunay na mananampalatayang kailangang umiwas sa mga bulaang propeta. Di ba? Kaya isip-isip naman pag may time. So, ang paglitaw ng bulaang propeta ay patunay ng panganib ng pagtalikod ng ilan. Hindi ito patunay ng lubusang pagkawala o total apostasy ng iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Para sa INC. Tanong natin, saan ba mismo sa San Mateo Kapitulo 7:15 nakasulat
na matatalikod ang buong iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo at mawala sa mundo para makapasok ang tatag ni Felix Manalo. Wala. Isip lang yan at imagination. Tuloy natin. Alamin muna natin, sino po ba yung tupa na ang kanyang pananamit ay tutularan nitong mga bulaang propeta? Sa Juan, sa 1.29 ganito ang ating mababasa. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang tinutukoy po ng binasa natin na kordero o tupa ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya ang tanong natin kanina, sino ho yung tupa na tutularan ang kanyang pananamit ng mga bulang propeta? Tutularan po nila ang pananamit ng ating Panginoon Kristo. Sila pong ibinabala ng ating Panginoon Kristo na magtatalikod sa pananampalataya sa kanyang mga alagad. Well, tingnan natin ang nakasulat mga kapatid. Kung tama ba ang aral ni Felix Manalo at natanggap ng mga ministro na ipinangaral nila hanggang ngayon? Sino ang tupa na may pananamit umano na tularan ng bulaang propeta? Juan 1:29. May mabasa ba diyan na ang pananamit ng kordero ay tularan ng bulaang propeta? Wala naman. Maling gamitin ang Juan Kapitulo 1:29 para sabihin ang mga pare ay nagdamit tupa dahil nagsuot sila ng abito. Ang sinabi sa Juan Kapitulo 1 versikulo 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang pagiging kordero ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi ito tumutukoy sa kanyang kasuotan na abito, kundi sa kanyang sakripisyo para sa kasalanan ng buong mundo. So ang pagsuot ng natatanging kasuotang pangrelihiyon, yung abito, alam nyo ba na makita yan sa Biblia? Alam nyo ba na inutos ng Diyos mismo yan sa Biblia? Tingnan niyo mga kapatid na mga nag-aaral ngayon at nagsaliksik ng katotohanan. Tingnan niyo ang Exodo Kapitulo 28 versikulo 4. Mabasa natin diyan na ang sabi ng Diyos, ito ang mga kasuotang kanilang gagawin. Isang pictorial, isang ephod, isang balabal, isang tunika, at isang pamigkis. Magawa sila ng mga banal na kasuotan para kay Aaron na inyong kapatid at kaniyang mga anak upang sila'y maglilingkod sa akin bilang mga pare. May banal na kasuotan. O para sa mga letra por letra, may nabasa ba kayo na banal na kasuotan sa Biblia? Parang Tagalog at Amerikana. Hindi ba wala? Kaya hindi ebidensya ng pagtalikod yung pagsusuot ng abito ng pare. Bakit? Sa lumang tipan pa lamang, ang Diyos mismo ang nag-utos na magkaroon ng natatanging banal na kasuotan ang mga pare at yon ay abito. Kaya ang tanong natin sa INC, kung ang pagsuot ng natatanging kasuotan ng pare ay tanda ng pagtalikod. Abay, bakit ang Diyos mismo ang nag-utos sa lumang tipan ng kasuotang pangpare ayon sa Exodo Kapitulo 28 versikulo 4? Ha? Okay, pakinggan natin ang palusot nila dito. Tanong mga kaibigan, may lumitaw nga bang mga tagapangaral, mga tagapanguna ng relihiyon na tumulad sa pananamit ng ating Panginoon Kristo, nagdamit tupa? Para hindi po tayo maparatangang nangaatake o kaya ay nagpaparatang, babasahin namin sa inyo ang aklat ng Iglesia Katolik. May palibay.
I was watching in Bro Jun, pero naputol, Jun Ray, naputol daw ang live mo. Okay, patuloy natin. Siya ang inyong pakinggan ng Ha? Aral na Katoliko sa pahina 195. Ganito binabanggit dito, ang paring gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Hesukristo noong umakyat sa bundok ng Kalbaryo. Mga kaibigan, pinatutunayan po ng Aklat Katoliko na ito. Ang mga paring Katoliko ang tumulad sa pananamit ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya dito po ay Well, tingnan natin mga kapatid. Kung tama ba ang pahayag ng ministro ni Felix Manalo? Anong ginagamit niya na aklat? Ang aklat, paborito pa man ni Felix Manalo. Siya ang inyong pakinggan. Ito ang aklat. Siya ang inyong pakinggan. Ano ang nakasulat sa aklat ni Father Enrique Dimon, page 195? Na ang pahayag na ang paring nagmimisa ay katulad ni Kristo na umakyat sa bundok ng Kalbaryo. O, malinaw, yun ang nakasulat. Pero ano ang konklusyon niya? talikod sa pananampalataya sa kanyang mga alagad. Tanong, mga kaibigan, may lumitaw nga bang mga tagapangaral, mga tagapanguna ng relihiyon na tumulad sa pananamit ng ating Panginoon Kristo, nagdamit tupa? Para hindi po tayo maparatangang nangaatake o kaya ay nagpaparatang, babasahin namin sa inyo ang aklat ng Iglesia Katolika. Siya ang inyong pakinggan ng Aral na Katoliko sa pahina 195. Ganito binabanggit dito, ang paring gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Hesukristo noong umakyat sa bundok ng Kalbaryo. Mga kaibigan, Ako, mga kaibigan, napaka-misleading ang ginawa ng ministro ni Felix Manalo. Una, gamit nila ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 15, na ang bulaang propeta ang nagdadamit tupa daw. At pinagtagpi-tagpi nila sa San Juan Kapitulo 1, versikulo 29, na ang ating Panginoon Kristo ang kordero ng Diyos. Tapos, ginamit nila ang Aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko ni Father Enrique Dimon sa pahina 195 na anak kasulat, ang paring nagmimisa ay katulad ni Kristo na umakyat sa bundok ng Kalbaryo. Wala naman dito na sinabing ang pare ay nagsusuot ng abito na tulad sa damit ng tupa. May nabasa ba? Diba misleading? Kaya, walang lohikal na batayan. Una, ang ating Panginoon Kristo ang kordero. Pare, kumakatawan ng ating Panginoon Kristo. Nakasuot ng abito ang pare. Damit tupa. Pagkatapos, bula ang propita na. Iyan ay pinagsama-sama ng pagkakaibang konteksto na hindi naman nagsasabi sa naturang konklusyon. So kung talagang ang abito ng pare, ang damit tupa sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 15, muna ang talata o aklat na nagsasabing ang abito ng pare ng simbahang Katoliko ay damit ng tupa. Kasi lang maipakita niyan. Dahil wala naman talagang nakasulat na ganyan. Nainabasa tayo sa lumang tipan na ang pare ay nakasuot ng abito. Ibig po ba sabihin, nagdamit tupa, bula ang propeta na yon? Kaisip. So, mas mabuti pa ang abito mabasa sa Biblia. Ang Barong Tagalog at Amerikana. Saan mabasa sa Biblia? Wala. Kahit anong version, wala kayong mabasa. Kaya, ayon sa isang INC, anong gusto mo? Di kami makasuot. O, di ba? Para sa inyo, wala kaming kasuotan.
para sa inyo, dapat mabasa sa Biblia, letra for letra. Tuloy natin. Pinatutunayan po ng Aklat Katoliko na ito ang mga Walang problema sa nakasulat sa Aklat Katoliko. Ang nagkaproblema, yung maling unawa sa pagtagpi-tagpi sa Aklat Katoliko at sa mga talata na ginagamit nila. paring Katoliko ang tumulad sa pananamit ng ating Panginoon Kristo. Kaya dito po ay kitang-kita natin. At ang kita daw, may mabasa ba kayo sa aklat na siya ang inyong pakinggan na ang abito ay tumulad sa damit ng ating Panginoon Kristo? Ang nabasa diyan, kaya misleading ang pahayag, ang paring nagmimisa katulad ni Kristo na umakyat sa bundok ng Kalbaryo. Napakalinaw naman yan. Hindi naman sinabing ang paring nakasuot ng abito nagdamit tupa tulad ni Kristo. Diba? Napansin ninyo mga kapatid ang pagkakaiba? Okay. So, tuloy natin. Ang katuparan ng mga bulang propeta na ibinabala ng ating Panginoon Kristo at maging ng mga apostol. Sila ng mga bulang propeta ang magliligaw o magtatalikod sa mga unang alagad o sa unang iglesia ni Kristo. Sila po ang Wala naman nakasulat diyan na magtatalikod sa mga alagad. Lubusan. Ang kanilang aral, lubusang pagtalikod. Total apostasy. Walang mabasa niyan. mga paring Katoliko. Ano po pong lalong nagpapatunay mga kaibigan? Ayon po sa mga apostol, ano po kaya ang gagawin ng mga bulaang propeta bukod pa po sa pagtulad sa pananamit ng ating Panginoon Kristo? Ano pa ang kanilang napakalaking kasalanan? Yan ang aral kasi ni Felix Manalo. Kaya, pakinggan natin, ano daw umano ang malaking kasalanan ng mga pari, obispo at papa ng simbahang Katoliko? Pakinggan ninyo sa ikalawang Tesalonica 2:3 hanggang 4, ganito ang ating mababasa. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban lang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Dito po mga kapatid ay may ibinabala si Apostol Pablo na magaganapaan niya na pagtaliwakas, katumbas na pagtalikod sa Wakas, katumbas sa pagtalikod daw, mali ang paglalapat sa ikalawang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 3, 4 sa mga paring Katoliko. Dahil ang talata ay nagsasabing ang taong makasalanan ay nagmamataas laban sa Diyos at ipinakilalang siya mismo ay Diyos. Ngunit kailan ba sinabi ng mga paring Katoliko, ako ay Diyos at sambahin ninyo ako? Meron ba? Wala. So sa katunayan, itinuturo mismo ng simbahang Katoliko na si Kristo, ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Hindi ang sarili ng mga pari at obispo at Santo Papa. So ang pagiging kinatawan o ministro ni Kristo, hindi ito nangangahulugang inaangkina ng pari, ng obispo, ng Santo Papa ang kalagayan ng ating Panginoon Kristo na tunay na Diyos. At ituloy pa natin, ano daw ang dahilan? ng palatay ng mga unang alagad. Ay sino po ang magsasagawa ng pagtalikod na yan? Gaya nga ng binanggit ni Apostol Pablo sa talatang binasa natin, may binabanggit sa ron na taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Bakit ang sabi taong makasalanan, anak ng kapahamakan? Anong pangunahing kasalanan nito? Ang sabi, Yun, anong pangunahing kasalanan daw? sumasalangsang laban sa Diyos. Lalabag siya sa utos ng Panginoon Diyos
at yung kanyang kasalanan ay pagmamataas. Gaano kataas? Sipin ninyo, ang sabi ng Apostol Pablo, itatanyag ang wika nila, ang kanilang sarili, tulad sa Panginoon Diyos. Mga kaibigan, may aral po ba na kapag ka sinalangsang o nilabag ng tao, ang katumbas ay nakikitulad siya o nakikipantay siya sa ating Panginoon Diyos? Yan natin, meron ba? Biblia muling babasahin natin sa Mateo 23, ang talata ay 9. Ganito ang ating mababasa. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatidbagay siya na nasa langit. Mga kaibigan, sa talatang ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng ating Panginoon Kristo na tawaging ama tulad ng pagkaama ng Diyos sa langit ang sino mang tao dito sa lupa. Kaya para sa mga INC, huwag niyong tawaging ama ang inyong ama, ha? Dahil bawal daw. Nakabasa lang ng San Mateo Kapitulo 23:9 na huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Ay, bakit? Di ba ninyo nabasa na Mateo Kapitulo 23:8? Ituloy natin sa 9:10. Ito ang nakasulat. Huwag kayong tatawag sa mga tao na guro. O hindi lang pala ama, guro. Alam nyo ba, sa English, leader. Pero ang tanong, bakit sa Pasugo Magazine ni Felix Manalo, si Felix Manalo, tinatawag na leader? Yun ang problema pag pinuto lang ang konteksto. San Mateo Kapitulo 23:8-9. Yes, tuloy natin. Huwag kayong tatawag sa mga tao na guro. Sa English din nyo, leader. O, ang tanong, yung mga nagtuturo sa New Era University. Ang tanong, anong tawag yon? Guro o hindi? Ay malinaw yan. San Mateo 23:8-10. Huwag kayong patawag sa mga tao na guro sapagkat iisa ang inyong guro, ang inyong pinuno. At kayong lahat ay magkakapatid. Ito na sa 9. Na, kala nila nakapunto sila. Huwag ninyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na mga pinuno sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. O kahit pinuno, di pwedeng tawagin. Diba? O tuloy natin, may aklat silang ginagamit. Itagpi-tagpi nila, aklat Katoliko. At ano yon? Ano ho dahilan? Ano ba nalakatwiran? Bakit ipinagbawal yon? Ano po bang uring ama ang Diyos na nasa langit, mga kaibigan? Batay po sa Biblia. Sa Hebreo 12:9, ganito ang ating mababasa na pagtuturo ng mga apostol. Unawain po natin. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman at dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Mga kaibigan, ang ating Panginoon Diyos, ang Ama, ay ating Ama sa Espiritu. Kaya ang sino mang taong magpapatawag na Ama sa Espiritu, makagagawa siya ng isang napakalaking kasalanan, pagsalangsang at pagmamataas laban sa Panginoon Diyos. Meron nga po bang gumawa niya? Ako, ito, aklat Katoliko, ginagamit nila. Mga kaibigan, meron nga po bang lumitaw ng mga tagapangaral ng relihiyon na nagpatawag o napatawag na Ama sa Espiritu? Mga kaibigan, May nabasa ako si Lemira. Bakit daw umano hindi harap ako sa debate? Bakit? Makipagdebate ba sila? Welcome na welcome. Diba? Tuloy natin. ang sagot po ay sa aming pagbabalik. So,
ang sagot daw sa pagbabalik sa keep natin yan. Po ng hula o ng propesiya ng Biblia tungkol po sa magtatalikod sa unang iglesia. At kaya nga po nang binasa nating pahayag ng mga Kaya binanatan nila ang pagtawag na ama sa mga pari. Pero di nila alam na very biblical yan. Ang tanong lang, yung pagtawag ng executive minister, asan niya sa Biblia? Yung division minister, asan niya sa Biblia? Yung ministro, asan niya sa Biblia? Na tawaging ministro. Ha? Yeah? Okay. Tuloy natin. apostol na may lilitaw ng mga bulaang propeta. Tinawag ng Panginoon Kristo sila na mga Tawag na bula ang propeta, yung magpatawag ng ama umano. Pero, alam niyo ba si San Juan, sinulatan niya yung mga mangangaral na kapatid doon sa Episo. At alam niyo ba, tinawag niya bilang ama, father. Oh. Tingnan niyo ang nakasulat sa unang Juan 2:13. Diba? Tumulat ako sa inyo, yun ang sabi ni San Juan, mga ama, sapagkat nakilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. O, napakalinaw yan. Sumulat ako sa inyo mga ama. O kung bawal ang pagtawag na ama, lalo na sa pananampalataya, ang sabi diyan, mga ama, lalabas na ang daming mga ama pala ni San Juan. Di lang yan. Sa unang Korinto 4:15. Anong mabasa? Kahit pa sa ang dating Biblia. Sapagkat, sabi ni San Pablo, sapagkat bagaman nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo. Ako ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, pinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Napakaliit yan. Sa ibang talin, nagiging ama ako sa inyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya, napakalinaw na very biblical mga kapatid. Okay, anong aklat ginagamit? bulaang propeta, mga hindi tunay na tagapangaral, sapagkat sila nga ang magliligaw o magtatalikod sa kanyang mga alagad. Sila po ang magtuturo ng mga aral na kasinungalingan na ikatatalikod ng unang iglesia sa tunay na pananampalataya. At batay po sa ginawa nating pagtalakay sa unang bahagi ay ipinakita sa atin ng mga apostol ang ilan po sa mga ikakikilala sa mga bulaang propeta o mga tagapagturo na magtuturo po ng kasinungalingan. Gaya po ng binanggit na ang mga bulaang propeta ay nakadamit tupa. Binasa natin sa aklat ng Iglesia Katolika, natupad yon sa mga paring Katoliko. Naisip Hindi lang nila. plo na taong makasalanan, anak ng kapahamakan Tayo natin. ng Diyos. Ang ating naiwang katanungan kanina, mga kaibigan, meron niya bang gumawa nun? Meron niya po bang lumitaw na mga tagapangaral na napatawag na ama sa Espiritu? Babasahin na po natin ang aklat ng Iglesia Katolika. Sa aklat na pinamagatang ang pananampalataya ng ating mga ninuno, The Faith of Our Fathers, ang sumulat po nito ay si James Cardinal Gibbons. Ito po'y tinagalog ni Rufino Alejandro. Babasahin natin sa pahina 143. Ganito ang ating mababasa. Ang mga papa ay di lamang matatapat na ama sa Espiritu, kundi matitigas at matatapang na tagapamahalang sibil. Mga kaibigan, nasagot yung ating tanong. May nagpatawag nga ba o napatawag na ama sa Espiritu? Meron po. Gaya ng binasa natin, ang mga papa o kinikilalang papa sa Iglesia Katolika. Yan ang pagtagpi-tagpi nila sa pananampalataya ng ating mga ninuno ni Cardinal Gibbons sa pahina 143 na ang Papa ay di lamang matapat na ama sa Espiritu, kundi matapang at matitigas na tagapamahalang sibil. Pero, ang tanong, dahil po ba sa nakasulat, ibig sabihin ba bulaang propeta na ang
papa at mga pare, maling konklusyon. Nabula ang propeta ang mga papa at pare dahil lamang sa sinasabi sa pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbon sa pahina 143 na ang papa ay naging taga-pamahalang sibil at ama ng espiritu, spiritual father. So ang taga-pamahalang sibil ay hindi ito nangangahulugang bula ang propeta na. Ito ay tumutukoy sa temporal o pampolitikong kapangyarihan na ginagampanan ng Papa sa ilang panahon ayon sa kasaysayan, lalo na bilang pinuno sa tinatawag na Papal States, katuparan sa Daniel 2:44 na ang Diyos ay magtatag ng isang kaharian, kaharian na hindi magiba. Ngunit gigiba ito ng maraming kaharian. Ano bang kaharian ang gigiba ng katuparan? Una, kaharian ng mga pagano. Kaharian ng mga pagano. Pangalawa, kaharian ng iba na nasa pagano. So, kung bula ang propeta, agad yung isang leader ng relihiyon dahil nagkaroon ng tungkuling sibil, inasaan sa talata sa Biblia na nagsasabing ang sinumang namumunong espiritual na naging tagapamahalang sibil ay naging bulaang propeta. Wala tayong mabasa diyan. Kaya hindi sapat ang siping ginagamit nila sa pananampalataya ng ating mga ninuno para ibanat nila sa simbahang Katoliko at sa mga kaparian. Unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 15, anong sabi ni San Pablo? Sapagkat bagaman meron kayong 10,000 tagapagturo kay Kristo, gayon may wala kayong maraming ama, sapagkat kay Kristo Jesus ay ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa ibang salin, nagiging ama ako sa inyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, taas ang tinatawag San Pablo ang kanyang sarili na espiritual na ama ng mga Kristiyano dahil sa kanyang ipinanganak kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Naging bulaan na ba si San Pablo? Tingnan niyo ang Philemon chapter 1 verse 10. Anong mabasa diyan? Ipinamanhe ko sa inyo ang aking anak na si Onesimo na aking ipinanganak sa aking mga tanikala. O, tinawag ni San Pablo si Onesimo na kanyang anak. Hindi yun anak sa laman, kundi sa espiritual na relihiyon. Hindi lang yan. Unang Timoteo 1:2. Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya. So kung si Timoteo ay anak sa pananampalataya, malinaw ang konsepto. Malinaw ang konsepto ng espiritual na pagkaama sa bagong tipan na tinututulan ng mga ministro. Di lang yan. Ito, Kapitulo 1, versikulo 4. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalatayang ating pinagsasaluhan. Uli, ginagamit ni San Pablo ang relasyon ng ama at anak sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? So, nagiging bulaan na ba si San Pablo? Tuloy natin. Lika. Sa mga tweet, mga kaibigan, natupad sa mga kinikilalang papa ng Iglesia Katolika, maging sa kanilang mga pare, ang mga palatandaan ng binabanggit ng hula o propesiya ng Biblia tungkol sa magtatalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Sila anya ang nagturo ng mga maling aral. Yan lang sinabing natalikod ang unang iglesia ni Kristo. Walang mabasa dyan. Diba? Dahil di nila matutulan ang katotohanan na ang unang iglesia ni Kristo ayon mismo sa kanilang aral. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula,
Yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. Galing mismo sa kanilang bibig. Pero, ang tanong, sa mga nagsaliksik sa katotohanan, ha? Matanggap ba ninyo yan? Aral mismo ng inyong mga kasama. Iglesia Katolika Romana, ang kanilang mga papat mga pari, ang tumulad sa pananabit ng ating Panisukristo at napatawag na Ama sa Espiritu. Sino pa po ang ibinabala ng mga apostol na magiging kasangkapan sa ikatatalikod ng unang Iglesia ni Kristo? Sa Gawa 20:29, ganito ang binabanggit ng mga apostol. Dinggin natin ang pahayag ng Biblia. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Dito po ay may binabanggit ang mga apostol na mababangis na asong gubat na walang patawad na sisila sa kawan o iglesia. At ang banggit ng mga apostol ay pagkaalis nila, ang katumbas ay pagkamatay ng mga apostol. Kaya sino po ba ang tinutukoy dito na mababangis na asong gubat? Nasisila at hindi magpapatawad sa kawan. Dito po sa Ezekiel 22:27 ay ganito ang ating mababasa. Dinggin po natin. Ang mga pinuno nila'y parang hayok na asong gubat kung lumapa ng kanilang biktima. Sila'y walang awang pumapatay upang yumaman. Mga kaibigan, napansin po ninyo, tinawag ng Biblia na mga asong gubat ang masasamang pinuno, mga pinuno ang wika na walang sawang pumapatay. Tanong, sino pa po ang tinatawag din ng Biblia na asong gubat? Balikan natin ang nakatala dito po sa Mateo, sa 7:15. Ganito ang ating mababasa. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Mga kaibigan, tinawag din ng ating Panginoon Kristo na mababangis na asong gubat ang mga bulaang propeta. Mga Sino ba? Ano yan? ang tagapangaral, mga hindi Well, kung mga kaanib at nangangaral sa siktang tatag lamang ng tunay na tagapangaral. Sila po ang nagligaw o nagtalikod sa mga alagad. tama. Kaya kung inaamin mismo ng simbahang katoliko, Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. so, ibig sabihin, hindi kayo. Hindi kayo. Di ba? Tuloy natin. ng ating Panginoon Kristo. Kaya, katulad din ng mga masasamang pinuno, pumapatay rin ang mga bulaang propetang ibinabala ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa ating pagtalakay ngayon, mga kaibigan, laliman natin ang ating pag-aaral. Pinatuto Laliman daw ang pag-aaral. Ana, laliman din ang pag-unawa. Ya? Di lang hanggang pagtagpi-tagpi kahit out of the context. Tunayan po ba ng kasaysayan ang ginawang pagpapapatay ng mga emperador at ng mga papa ng Iglesia Katolika? Mabuti po, panoorin at pakinggan po natin. Oh. So, dito gustong igiit nila na ang pinatay daw ng simbahang katoliko at ang mga emperador walang iba kundi ang tunay na Kristiyano. Pero tandaan natin, gumamit sila ng kasaysayan. Kaya kung gumamit sila ng kasaysayan, ibig sabihin naniniwala sila ng kasaysayan. Paano patayin ng simbahang katoliko ang mga tunay na Kristiyano na ayon sa kasaysayan? Book of the Millennium, Volume 1, ang simbahang katoliko ay ang tunay na Kristiyano. Ito ang mabasa natin, mga kapatid, sa aklat. In medieval times, everybody in the Christian countries of Western Europe belonged to the Roman
Catholic Church. Okay? Ang simbahang Katoliko ay siyang Kristiyano. Tuloy natin ang ministro ni Felix Manalo. Din ito. Sa Hillis Bible Handbook, sa pages 761 to 762, ay ganito ang mababasa. Domitian, 95 AD. Sinimulan ni Domitian ang isang pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Yaon ay maikli, ngunit lubhang malupit. Trajano, AD Misleading itong representation. Gusto nilang iugnay ang simbahang Katoliko nitong ginawa ng mga emperador sa Roma. Pero nang binanggit dito na pinapatay ng mga emperador ang mga Kristiyano, ang tanong, sinong Kristiyano ang pinapatay nila? Sino? Mas mabuti na silipin natin sa history dahil gumamit sila ng history. Yung tinatawag na Europe Before Modern Times by O'Brien sa pahina 181, ito ang mabasa natin. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christian would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Kaya, itong ginagamit nila na ang mga emperador pumapatay ng Kristiyano, ang kasaysayan ng patunay na ang mga Kristiyanong tinutukoy dito, walang iba, ang simbahang Katoliko. Hindi ang kay Felix Manalo, dahil 1914 pa yan. 98 to 117. Ang Kristyanismo ay itinuring na isang illegal na relihiyon. Ang mga Kristiyano ay hindi pinaghahanap, ngunit kapag naparatangan ay pinarurusahan. Marcus Aurelius, 161 to 180. Pinasigla niya ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ito ay malupit at mabangis, ang pinakamabagsik mula sa panahon ni Nero. Libo-libo ang pinugutan ng ulo o kaya'y inihagis sa mababangis na hayop. Septimus Severus, 193 to 211. Ang pag-uusig na ito ay lubhang napakalupit. Decius, 249 to 251. Buong tatag na nakatalagang lipulin ang Kristyanismo. Valerian, 253 to 260. Higit na mabangis kaysa kay Decius. Nilayon niya ang lubos na pagkawasak ng Kristyanismo. Maraming mga lider ang pinatay. Diocletian, 284 to 305. Ang huling pag-uusig ng imperyo at siyang pinakamalupit. Ang mga Kristiyano ay pinaghahanap sa mga yungib at So, sino yung Kristiyano na pinaghahanap sa yungib? Isilipin natin ang kasaysayan dahil gumamit sila ng referensya. Pero itong referensyang ito na Hillis Bible Handbook ay isang Protestant author. Kaya gamitin natin yung tinatawag na standard reference history. Ito po ang mabasa natin sa New Encyclopedia Britannica, Volume 10, page 146. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century AD. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period, sabihin hindi pa na-convert si Constantine, is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. So ang mga Kristiyano na inaatake ng mga emperador, walang iba kundi ang simbahang Katoliko ayon sa history. History versus history. Tuloy natin. batan. Sila'y sinunog, itinapon sa mga mababangis na hayop, pinagpapatay sa pamamagitan ng lahat ng uri ng pagpapahirap na maaaring likhain ng kalupitan. Sa page 770, Leo I,
AD 440 to 461, ipinahayag niya ang kanyang sarili na Panginoon ng buong iglesia, nagtaguyod ng eksklusibong pangkalahatang kapapahan. Sinabi na ang pagtutol sa kanyang kapangyarihan ay isang tiyak na daan patungo sa impyerno. Ang binasa nila ay aklat protestante, kaya siguradong ang referensya ay diferensya. Misleading ang paggamit ng INC sa Alice Bible Handbook na ang pahayag tungkol kay Pope Leo I ay hindi patunay ito na nagdeklara siyang Diyos o Panginoong Diyos na si Pope Leo I. Ang salitang Lord sa historical na paggamit, mga kapatid, ay maaari itong tumutukoy sa titulo ng otoridad, hindi na naging Diyos. At tungkol naman sa tinatawag na death penalty ng mga erehe, kailangan ipakita yung mismong primary source at konteksto ni Pope Leo I mismo yung nag-utos na dapat may mapakita sila. Hindi sapat yung kumuha ka lamang ng pahayag mula sa isang protestanting handbook at pagkatapos ay ipakahulugan muna na ang Santo Papa ay nagdeklarang Panginoon at nagdeklara siyang ipapatay ang mga erehe. Ang tanong dito para sa ANC, nasaan ang mismong dokumento ni Pope Leo I na nagsasabing, ako ang Diyos, sambahin ninyo ako? Wala kayong makita diyan. Maling konklusyon.